Ipinakita sa video na walang snabang nangyayari sa pagitan ni Catherine Bernardo at Kim Chiu. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Lumutang sa social media ang mga usap-usapan tungkol sa insidente ng snabing kina Catherine Bernardo at Showtime host Kim Chiu kamakailan, kung saan humantong sa matinding talakayan at bangayan na naging sanhi ng panghusga sa totoong ugali di umano ni Catherine Bernardo. Isang video ang nagpakita na binibigyan ni Bernardo ng welcome kiss si Paolo Avellino. Ang itsura nito ay hindi ibinigay ni Bernardo kay Chiu ang nakagawi ang biso-biso at sadyang ini-snap niya si Kim Chiu. Napanood din sila sa isa pang video kung saan tila hindi sila nag-uusap. Pero isa pang video ang lumabas sa TikTok kung saan ni-reveal na makikita sa maikling kalokohan ni Catherine Bernardo at Kim Chiu at nakita pa silang nagtatawanan. Huwedes depensan ng mga fans ni Bernardo ang aktres. Tinipinsahan sa mga nagsasabi na pangit ugali ni Kat dahil hindi niya pinansin si Kim. Anong masasabi niyo dito? Yan ang tunay na ugali na nag-isang idol ko yan. Kaya sabi pa ng isang fans, huwag niyo nang gawa ng issue si Catherine Bernardo QK. Mahal na masaya yan, kaya nga ang HLA Road to 2B na. Sabi pa ng mga fans ni Catherine. At sa kabilang banda naman, Kim Chiu itinanggi ang pagkakahawig ni Paolo Avellino kay breadwinnable number 2 sa 8 Showtime. Sana ngayong Pasko bumuhos ang mga biyaya sa buhay mo. Sana makapagpahinga ka with the family. Ano ba ang sana nyo this Christmas? Madlang people, si Kim Chiu may very sincere na sana not just for herself, but for all. Sana ma-enjoy nyo rin ang performance ni na singing champs John Riggs at Rhea Jean Villarreal na nagsample pa ng Paskong pinakamasaya birit version. Kung biritan lang din naman ang eksena. Hindi magpapatalo si Jackie Gonzaga. On fire ang pagkilatis ni Glynis Castro and the breadwinner is, kung saan tinagap niya ang hamon na hulaan kung sino ang tunay na breadwinner messenger. Basta ang napansin ng lahat, si breadwinnable number 1, nakakasana all ang malasalamin na balat. Ka-look alike naman ni Paolo Avellino si breadwinnable number 2. Sabi ni Kois Jong Hilario, o yan ang klaseng smile yan Kim Chiu. Sign ba yan ang kilig tulad ng mga ngiti ni Jackie na very mindful and very demure sa mga eksena with Darren Espanto? Ate girl, isang paalala, aktingan lang to. Pati ba si Ryan Bang nahawan na sa kilig ng magkatitigan sila ni breadwinnable number 3? Tila gumana ang kapangyarihan ni Glyza dahil natumpak niyang hinanap na trabahador si breadwinnable number 2, Carlo, na patuloy pa rin nagsisikap or patuloy pa rin ang pagsisikap na bumangon. Nasunugan ang pamilya ni Carlo ngayong taon. Halos buong tahanan ang tinupok ng apoy. Sa ngayon ay nagtitiis ang pamilya ni Carlo sa maliit na espasyo sa gilid ng kanilang bahay dahil tinupok nga ng apoy ang kanilang tahanan. Ngayong taon, naging working student si Carlo hanggang sa napagtapos niya ang sarili sa senior high. Teenager pa lang nang magsimulang maging breadwinner ng pamilya matapos ma-stroke ang ama dahil hindi nakakayanin ang gastusin sa kolehiyo. Napilitan siyang isantabi na muna ang pangarap na makakuha ng diploma. Kailangan ko pong galingan, sabi ni Carlos sa sarili. Samantala may promise si Ogie Alcacid na tumago sa puso ng future breadwinner. Makakatanggap ng aginaldo ang talentadong aangat sa tawag ng tanghalan The School Showdown. Unang sumabak sa entablado ang pambato ng Cebu Technological University Bayan Extension, si Mix of Kera. Mandi ang napili niyang kanta. Harana sa malamig na panahon damhin ang pag-ibig at sa pag-awit ni Rodney Tipla ng Ikaw at Ako. Bandera ng Holy Redeemer School of Kabuyaw bitbit niya sa entablado. Matapos ang pasiklaban sa tanghalan, si Mix ang nakakuha ng mas mataas na grado mula kina Jurado Nyoy, Volante, Ogie Alcacid at Darren Espanto. Watch your favorite TV programs on Kapamilya Channel on Sky, Cable Link, GSAT, and most capable operators under PCTA nationwide. On-demanding viewing of programs. Full episode is available on iWant TFC. Just download the app on Google Play. Kaya naman, tingnan na natin. At habang sa kabilang balita naman, Andres Mulak gets serious about acting. Hindi na talaga mapipigilan ang pagpapaimbulog ni Andres Mulak sa mundo ng show business. Pagpaimbulog mula sa setcom ng TV5 na The Pearce Family, kasama ang kanyang pamilya sa solong bibida si Andres sa Wattpad series na ang mutya ng Section A na ipapalabas sa streaming platform sa Vibe 1 simula sa January 2025.
Sa media conference kahapon December 19, 2024 ay pinalabas ang full trailer ng Amutya ng Section A. Hiyawan ang karamihan sa audience dahil sa mga nakakakilig ng mga eksena, particular na si Andres at ng kanyang kaparihang si Ashlyn Olviga. Si Andres ay gumanap sa role ng Mark Kiefer Watson, ang class president ng Section E. Si Ashley naman ay gumanap sa role na JJ Mariano, isang transfer student sa Higher Value International School na mapupunta sa Section A. Dito magsisimula ang away-bati nilang relasyon hanggang sa sila ay magkainlaban. Posibleng ito rin ang magiging simula ng J for Love team ni na Andres at Ashley. Matapos ang media ko nakapanayam ng PPH or Philippine Entertainment Portal at iba pang media si Andres. Anong pakiramdam na tila hit na hit sa teenager ang kanilang series kahit trailer pa lang ang ipinapakita? Sagot ng newbie actor. Sa totoo lang, the feeling is really hindi ko ma-explain. Talaga nakikita na nila yung trailer lumabas na. The amount of hard work we put in as a cast together, parang naging family na kami. Muntik na akong maiyak kanina. So it just feels really good. Feels really good. Cast members of ang Mutya ng Section E dahil sa first-hand experience niya sa taping at acting. Ano yung pinaka-fan at pinaka-mahirap na ginawa niya bilang artista? Deklarasyon ni Andres, lahat po. There's a lot of things. It's not an easy thing to do talaga. This job is not taken lightly. The work you have to put in during the taping days and even before the taping days, it's all preparation talaga. How do you do that? It's all different to each and every one of us. Ano naman ang advice ng mga magulang niyang sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez? Pagdating sa pag-arte, ayon kay Andres, wala naman. Usually, just be yourself, you know. Ang sinabi nila sa akin na, you know, the effort that you put into this will show if you really give it your all. Kaya I always try to give it my best talaga, especially for this project. This is really a blessing to me. Magpapalabas ng premiere na may titulong ang Mutya ng Section E. The class begins December 27 bago ang airing nito sa Vivo 1 on January 3, 2025. Kaya naman abangan natin ang bagong pelikula or ang pag-aaktingan na ni Andres Mulak. The first new actor na magsisimula sa showbiz, ang anak ni na Aga Mulak. Kaya abangan natin dahil makikita naman talaga sa trailer na marami ang kinilig sa kanilang palabas. Dahil di ka naman talagang makikita ang galing ni Andres at ni Ashley. Makikita talaga ang tandem nila at karesma kung saan sobrang napakaganda talaga ng magiging teleserye nila. Lalo na ang Mutya ng Section A na sumikat sa Wattpad. Ito ay isang napakaganda ring storya na maraming mga fans ang kinilig at maraming gustong magkaroon ng movie. At ito na nga pinagbigyan na sila ng direktor. Kaya abangan natin at ating pasikatin. Mga kabalita, halika na. Kaya naman ating panoorin at ating suportahan ang bagong teleserye ni Andres Mulak, ang kanyang pagsisimula sa show business. Abangan!